Magandang araw Kuya Chris. Ganoon din sa mga kaistorya na walang sawang nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nunoy. Hindi ko po tunay na pangalan. Kasalukuyan po akong nasa edad na 45 taong gulang at kasalukuyan din po akong nakatira dito sa Masbate. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa hiwaga ng anting-anting ng aking lolo na ginagamit niyang panlaban sa mga aswang. Minainam ko pong itago ang pinaka-eksaktong lugar at pangalan ng tauhan bilang pagrespeto sa aking lolo at para sa kapakanan ng turismo sa lugar. Ang kwentong ito ay ang pinakapaborito kong kwento mula sa aking lolo na antingero. Ito ang kwento na hinding-hindi ko na makakalimutan kailanman. Sabado noon at maliwanag ang tanglaw ng buwan. Ginabi ng uwi si Lolo Ismael dahil nanggaling siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Nag-inom po kasi sila at hindi na malaya ni Lolo ang oras. Kaarawan po kasi ng kanyang kaibigan ng araw na yun, kaya sila ay nag-inom. Ngunit nang matapos na ang inuman, ay nagpasya na si Lolo na umuwi ng mag-isa. Wala naman kasi siyang makakasabay pa uwi dahil karamihan sa mga dumalo sa kaarawan ng kanyang kaibigan ay taga roon sa bayan. Malayo po ang bahay ni Lolo sa bahay ng kanyang kaibigan. Nasa liblib na bukirin pa ang bahay nila Lolo, samantalang ang bahay po ng kaibigan niya ay nasa kabayanan. Nang oras po na iyon, ay mag-isa niyang tinatahak ang kahabaan ng makitid na daang pumapagitna sa pagitan ng malawak na kagubatan. Sobrang dilim ng paligid. Ang tanging sulu lamang po na dala ni Lolo noon ay ang isang munting lighter na mayroong flashlight. Walang kabang naramdaman si Lolo ng sandaling iyon sapagkat aliw na aliw siya sa paninigarilyo. Ang pagiging kampante niya ay nalusaw kahalili ng naramdaman niyang kilabot. Nanindig po ang kanyang mga balahibo sa batok at sa mga braso. May narinig po kasi si Lolo na angil sa gilid ng daan. Waring may nilalang na nagkukubli sa likod ng mga naglalakihang punong kahoy. Hindi niya mawari kung anong hayop ang kanyang naririnig sapagkat sa tanang buhay niya noon ay noon lamang siya nakarinig ng ganoong boses. Pinili na lamang po ni Lolo na ipagpatuloy ang kanyang paglalakad upang makauwi na. Subalit nang siya ay naglakad na, ay muling nagkaroon ng kaluskos na sumusunod sa kanyang likuran. Bigla pong napalingon si Lolo sa kanyang likuran upang hulihin ang sumusunod sa kanya. Subalit sa tuwing lumilingon po si Lolo, ay itinututok niya ang flashlight sa kanyang likuran. Hindi niya makita kung sino yaong sumusunod sa kanya. Aminado po si Lolo na kinabahan siya ng oras na yon sapagkat may nilalang na sinusubukan siyang linlangin. Binilisan ni Lolo ang kanyang paghakbang, subalit naramdaman niyang bumibilis din ang kaluskos na sumusunod sa kanya. Nagpasya po siya na bagalan ulit ang kanyang paglalakad. Ngunit bumagal na naman po ang kaluskos sa kanyang likuran. Anumang bilis o bagal ang gawin ni Lolong paglalakad, ay ginagaya siya ng kung sino. Kinakabahan si Lolo ng oras na iyon at hindi niya na mawari kung makakauwi ba siya ng ligtas. Dala ng naramdamang pagkabalisa, ay hindi na malayan ni Lolo ang isang troso na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Napatid ang kanyang paa doon na naging dahilan ng kanyang pagkasubsob sa lupa. Tumalsik po ang tangan ni Lolo na lighter na flashlight patungo sa unahan. Ang sigarilyo naman po ni Lolo ay naputol. Dahil doon ay idinura na lamang po ni Lolo ang putol na sigarilyong naiwan sa loob ng kanyang bibig. Napatingin si Lolo sa unahan kung saan tumalsik ang munti niyang flashlight. Natanaw niya sa hindi kalayuan ng isang lalaki
na nakatayo at nakatalikod. Nakahubad ang lalaki at bakas sa likuran nun ang mga sugat na hindi mawari ni Lolo kung ano ang pinagmulan. Nang makita po ni Lolo ang lalaking yon, ay bahagya si Lolo na nakaramdam ng pagkapanatag ng loob dahil sa wakas ay nagkaroon na raw po siya ng makakasabay ng sandaling yon. Marahang gumapang si Lolo palapit sa pinagtalsikan ng kanyang lighter. Nang makuha niya na ito, ay agad na pong tumayo si Lolo at patakbong lumapit sa lalaki. Tinawag niya ng tinawag ang lalaki habang siya ay tumatakbo palapit doon. Subalit hindi man lang tumutugon ang lalaki. Nang makadais na po si Lolo, ay hindi man lang siya nilingon at kinibo ng lalaking yon. Hindi tuloy maiwasan ni Lolo ang mag-isip ng masama. Inisip niyang nasisiraan na ng baitang lalaking yon. Akma na sanang tatapikin ni Lolo ang balikat ng lalaki nang bigla itong naglakad pauna. Sumunod naman po sa kanya si Lolo. Iniilawan ni Lolo ang daanan. Nagtataka po si Lolo kung bakit nakayuko pa rin ang lalaki habang naglalakad. Salita lamang po ng salita habang nakasunod siya sa lalaking nasa kanyang unahan. Hindi rin nagtagal ay minainam na lang po niya ang manahimik sapagkat nagmumukha lamang siyang natatakasan ng bait sapagkat hindi naman umiimik ang lalaki. Sa katagalan po ay huminto ang lalaki sa paglalakad. Napaatras si Lolo sapagkat napagmasdan niyang nanginginig ang lalaki habang ang nakahubad nitong katawan ay kitang-kita ni Lolo sa likod kung paano ito pinagpapawisan. Pre? Anong nangyayari sa'yo? Natutulirong tanong ni Lolo habang nasa likod pa rin siya ng lalaki. Nababahala na si Lolo sa tagpong yon. Lumingon siya sa kanyang likuran subalit kinabahan lamang siya dahil sobrang dilim ng paligid. Pagkatapos ay lumingon ulit siya sa lalaki. Nagulat si Lolo dahil nawala ang lalaki sa kanyang unahan. Saglit lang naman na nalingat si Lolo, subalit nawala na po kaagad ang lalaki na kanyang sinusundan kanina. Minainam po ni Lolo ang magpatuloy sa paglalakad. Pinaniwala niya na lamang ang kanyang sarili na siguro ay namamalikmata lamang siya. Inisip niya na baka ay pinaglalaruan lamang siya ng kanyang guni-guni. Gayunpaman ay nakaramdam pa rin po si Lolo ng takot. Kaya naman ay tumakbo siya ng mabilis upang makalayo sa lugar na yon. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo ay muling napahinto si Lolo sapagkat nakita niya ang kaninang lalaki na naroon ulit sa kanyang likuran. Nakayuko ulit ito habang nakaupo. Nagugulumihanan na po si Lolo ng sandaling yon. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Baka sakaling namamalikmata lang talaga siya. Ngunit nang muling imulat ang mata ay naroon pa rin ang lalaki. Hindi po siya makapaniwala kung paanong nakarating agad ang lalaki sa kinatatayuan nito. Gayong magkalapit lang naman sila ni Lolo kanina bago ito nakapagtatakang nawala. Ano bang nangyayari sa iyo, pre? Aswang ka ba? Tanong ni Lolo habang kinakabahan. Napasapo na lamang siya sa kanyang noo dahil sa kanyang naitanong. Nangamba si Lolo na baka ay magalit ang lalaki dahil pinagkamalan niya itong aswang. Muli ay walang kibunan naman ang lalaki habang nakatalikod at tila bang may kung anong kinakain. Marahang humakbang si Lolo palapit upang alamin kung ano ang kinakain ng lalaki. Nang matapik niya ang balikat ng lalaki ay bigla itong lumingon. Napaatras po si Lolo nang dahil sa labis na gulat. Nakita niya kasing may nginunguyang hilaw na karne ang lalaki. Duguan na rin ang nguso nito na puminta sa kanyang naghahaba ang mga ngipin. Umangil ang lalaki habang nakatitig ito kay Lolo. Marahang humakbang si Lolo paatras ng sandaling yon.
sapagkat natakot siya sa mukha ng lalaki. Mabalasik ang mukha nito at nanlilisik ang mga mata, kahalintulad ng mga ligaw na hayop na gutom sa karne. Binitiwan ng pinaghihinalaan ni Lolong Aswang ang karne na kagat-kagat nito. Pinukulan nito ng tingin si Lolo, kaya naman ay humakbang si Lolo patalikod upang makadistansya ng bahagya sa aswang. Ang kanina ay ordinaryong mga daliri lamang ng lalaki ay biglang nagsihabaan at doon na nakumpirma ni Lolo na isang aswang nga ang lalaki na kanina niya pang nakakasama. Maya-maya lang ay humakbang ang aswang papalapit kay Lolo. Tumakbo naman si Lolo pabalik sa dinaanan niya. Subalit tumakbo rin ang aswang at hindi hamak na mas mabilis itong tumakbo kumpara kay Lolo. Marapa-rapa na si Lolo sa katatakbo nang biglang lumundag ang aswang pasampa sa kanyang likuran. Agad namang gumulong si Lolo upang maipit ang aswang. Sa katagalan ay naramdaman na lamang ni Lolo ang pagbaon ng ngipin ng aswang sa kanyang balikat. Kaya naman po ay ibinuhos ni Lolo ang buo niyang lakas, maiwaksi lamang ang aswang. Nang magawa niyang makaalpas sa bisig ng aswang, ay tumakbo ulit si Lolo. Sa pagkakataong ito ay mas pinili niya na tumakbo sa gubat kaysa sa daan. Mas mabilis kasi siyang maaabutan sa daan dahil walang mga nagsasabirang kahoy. Sa loob ng kagubatan ay nagpatuloy po siya sa pagtakbo. Ilang beses na po siyang nasugatan sa katatakbo. Nahiwa ng mga sanga ang kanyang braso, pisngi at ilang pang parte ng kanyang katawan. Hindi rin nakaligtas ang kanyang mga binti at paa sa mga matitinik na halaman. Gayunpaman, hindi pa rin ininda ni Lolo ang mga sakit mula sa mga kumikirot niyang sugat na natamo sa katatakbo. Nasa isip niya kasi ng mga oras na iyon ay ang makaalis palayo sa lugar na yon at hindi siya maabutan ng aswang. Kung matatalo kasi siya ng aswang, tiyak na gagawin siyang hapunan nun. Nagpatuloy pa rin si Lolo sa pagtakbo. Hindi niya pa rin po inalintana ang mga nagdurugo niyang mga sugat sa katawan. Maya-maya lang ay narinig niya na naman ang kaluskos sa paligid. Signos na muling nakasunod sa kanya ang aswang. Ang kaluskos ay palapit ng palapit kay Lolo. Nang marinig niya po iyon ay kumuha po si Lolo ng malaki-laki at matulis na patpat na magsisilbi niyang sandata laban sa aswang na yon. Nang may makuha ng patpat ay muling tumakbo si Lolo. Ngunit sa kasamaang palad ay lumundag sa kanyang unahan ng aswang na muling ikinahinto ni Lolo sa kanyang pagtakbo. Napaatras at napaupo si Lolo sa madamong lupa habang nakatutok sa aswang ang tangan niyang patpat at liwanag ng flashlight mula sa kanyang lighter na kanya pong hawak. Agad na sumunggab ang aswang kasabay ng pag-iwas ni Lolo. Sa tuwing umiiwas siya ay sumusunod sa kanya ang aswang at sumusunggab. Mabuti na lamang at naiilagan ni Lolo ang bawat pagsunggab ng aswang. Nagagawa rin ni Lolo na gawing pananggalang ang mga puno sa gubat na iyon kaya nahirapan agad ang aswang na sakmalin siya. Sa labis na galit ng aswang, ay ginamit niya ang matatalas niyang kuko upang hulihin si Lolo. Sunod-sunod na kalmot ang pinakawalan ng aswang habang si Lolo naman po ay nagpapalipat-lipat na nagtatago sa mga puno. Malaking puno man o maliit. Ang maliliit na puno ay natatamaan ng kuko ng aswang ay agad na napuputol. O kung hindi naman napuputol ay natutumba o nababali lamang ang ilang sanga. Pilit na iniisip ni Lolo kung paano siya makakatakas sa sitwasyong yon. Naghahanap siya ng pagkakataon upang maisaksak niya sa katawan ng aswang na lalaki ang tangan niyang matulis na patpat. Kalaunan ay nagawa ng aswang na kalmutin si Lolo sa likod. Napasubsob si Lolo sa damuhan dahil sa kaganapang yon. Sa sobrang talas ng kuko ng aswang, ay hindi niya naitago ang sakit.
Habang nakabulagta si Lolo sa damuhan ay kinapa niya ang matulis na patpat na tumalsik sa kanyang unahan. Paunti-unting gumapang si Lolo palapit sa patpat habang humahagik-gik naman ang aswang na lalaki na naroong nakatayo sa tapat ng pinagbulagtaan ni Lolo. Humahalakhak ang aswang habang sinusundan niya ang gumagapang na si Lolo. Akma na sanang wawakwakin ng aswang ang likuran ni Lolo nang biglang naabot ni Lolo ang patpat. Ginawa pong sibat ni Lolo ang patpat at inihagis niya iyon patungo sa ulo ng lalaking aswang. Tumama ang matulis na patpat sa kanang mata ng aswang. Dahil sa pangyayaring yon ay nagwala ang aswang. Nagsumigaw ito at ininda ng labis ang natamong sugat sa mata. Sinamantala ni Lolo ang pagkakataong yon palayo sa aswang. Paika-ika siyang naglalakad papalayo. Pinilit niyang tumakbo kahit pa sobrang hapdinan ng kanyang mga sugat. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo ay muli niyang narinig sa kanyang likuran ang pumapalapit na angil at kaluskos na nililikha ng aswang. Nagsusumigaw ang aswang at bakas sa boses nito ang galit. Sa muling pagkakataon ay naharangan na naman ng aswang si Lolo. Nakita ni Lolo ang patpat na nakatarak pa rin sa kanang mata ng aswang. Naisip po ni Lolo na kung hindi siya lalaban, tiyak na hindi matatapos ang kalbaryong pangpupurwisyo ng aswang sa kanya. Hinihintay na ako ng pamilya ko. Pauwiin mo na ako. Sambitla ni Lolo. Bakas sa boses ni Lolo ang pagod na simbolo ng kanyang panghihina. Habang ang aswang naman ay babalasik lamang na nakatingin sa kanya. Maya-maya ay muling sumugod ang aswang. Sinalubong naman siya ni Lolo. Nakalmot si Lolo sa kanyang muka na halos ay ikatuklap na ng kanyang ilong. Buong lakas pong nahawakan ni Lolo ang batok ng aswang at buong lakas niyang iniumpog ang aswang sa isang malaking puno na ikinabulagta nito sa lupa. Nang bumulagta ang aswang sa lupa, ay sinakyan po ni Lolo ang tiyan ng aswang. Pagkatapos ay mas diniin pa ni Lolo ang patpat na nakatarak sa mata ng aswang. Nang mairiin ni Lolo ang patpat, ay nagsirita ng dugo ng aswang. Ang ilan sa mga dugo ay tumalsik sa mukha ni Lolo. Ang ilan naman ay pumintas sa mga tuyong dahon at damit ni Lolo. Nangisay ang aswang at nasundan ng agarang pagkalagot ng kanyang hininga. Mabilis na lumayo si Lolo sa lugar na yon. Umaandap-andap na rin ang maliit na lighter na nagsilbi niyang flashlight. Ilang minuto pa siyang naglakad at tumakbo ng tumakbo hanggang sa natanaw niya ang kanilang bahay. Agad siyang tumakbo patungo sa kanilang bahay at agad niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Maswerte po si Lolo dahil narinig agad ng kanyang asawa ang boses niya. Nang sandaling iyon ay gising pa ang asawa ni Lolo, sapagkat kanina pa pala siyang nag-aalala dahil gabi na, ngunit hindi pa rin nakakabalik si Lolo. Gulat na gulat si Lola nang tumambad sa kanya ang asawang puno ng galos at kalmot ang katawan. Inutusan ni Lolo si Lola na isarado ng maigi ang mga kandado ng pintuan at bintana. Pagod man subalit pinili pa rin ni Lolo na ipaliwanag kay Lola Mercy ang kanyang naging karanasan sa labas. Sinabi ni Lolo na may nakaengkwentro siyang aswang sa kagubatan. Agad na hinanap ni Lolo ang kanyang kutsilyo at ang kwintas na anting-anting na regalo ng kanyang ama sa kanya. Hindi iyon suot ni Lolo kanina sapagkat hindi siya naniniwala sa mga aswang. Hindi rin siya naniniwala na mabisa ang anting-anting na iniregalo ng ama niya sa kanya. Nang oras na iyon, ay naisubukan ni Lolo ang kakayanan ng nasabing anting-anting. Subalit hindi na niya batid kung saan niya inilagay ang kanyang anting-anting na ginawang kwintas. Tumulong na rin kay Lolo sa paghahanap ang kanyang asawa na si Lola Mercy.
Halos salungkatin na nila ang buo nilang bahay, subalit hindi nila matagpuan ang anting-anting. Hanggang sa napansin nilang naroon ito sa palad ng kanilang 8 taong anak na lalaki. Matagal na palang ginagawa ng anak ni Lolo na laruan ng anting-anting na kwintas. Hugis pangil kasi ito na aakalain mong isang maliit na espadahan. Agad na kinuha ni Lolo ang anting-anting at ikinuwintas niya. Ang anting-anting daw po ay gawa sa ngipin ng isang baboy na puti na pinaniniwalaan ng ama ni Lolo na isang ngipin ng engkanto. Isang engkanto na napatay noon ng kanyang ama. May kakayahan daw po ang anting-anting na sunugin ng mga aswang sa oras na masugatan ng may-ari ng anting-anting ang mga aswang na kalaban nito. Hinalikan ni Lolo ang anting-anting at nag-orasyon. Habang suot niya ang anting-anting ay pakiramdam niya ay wala ng aswang ang makatatalo sa kanya. Kampante si Lolo na magagawa na niyang proteksyonan ang kanyang mag-ina ng mga oras na iyon. Pinakiramdaman ni Lolo at ni Lola ang kanilang paligid. Nang mapansing wala namang aswang na umaali-aligid sa labas ng kanilang bahay, ay nagpasya na silang matulog. Sumapit ang umaga. Maayos na nagising sina Lolo. Napagdesisyonan ni Lolo na balikan ang bangkay ng aswang na nakaengkwentro niya kagabi. Ngunit wala na roon ang aswang. Ang tanging naiwan doon ay ang patpat na isinaksak ni Lolo sa mata ng aswang. Malakas po ang kutob ni Lolo na nagawa niyang patayin ang aswang sapagkat hindi na ito humihinga ng kanyang iwanan kagabi. Hinala po ni Lolo ay kinain ang aswang ng mga mababangis na hayop sa gubat na yon. O baka naman ay kinuha ng pamilya nito. Kinabahan si Lolo dahil maaari siyang balikan ng angkan ng aswang na kanyang napatay. Sa takot na baka ay gantihan siya ng mga kauri ng lalaking aswang, ay umuwi agad si Lolo sa kanyang mag-ina. Hindi niya iniwanan ng kanyang mag-ina, umaga man o gabi. Nang gumabi ay labis na nag-alala si Lolo. Sobrang tahimik kasi ng paligid ng kanilang bahay. Maging ang mga kuliglig ay hindi magawang humuni. Wari bang may kung anong misteryo ang nagkukubli sa buong kagubatan. Doble-doble na ang kandado sa bawat pintuan at bintana ng bahay nila Lolo. Tiniyak nilang walang kahit na sinong makakabuka ng kanilang pinto mula sa labas. Ang mesa nila ay iniharang na rin nila sa pintuan tuwing sumasapit ang gabi. Naglalagay na rin sila ng mga kumpul-kumpul na bawang sa itaas ng kanilang pinto, pati na rin sa bintana. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog ay isang lagabog mula sa kanilang bubungan ang kanilang narinig. May kung anong mabigat na bagay ang bumagsak sa bubong at lumangit-ngit ang yero ng bahay nila Lolo na tila ba may kukong kumikiskis sa yero. Hindi maiwasan nila Lolo ang mangilo. Nagising sila ng oras na iyon dahil sa sobrang lakas ng ingay. Dahil sa pangyayaring yon, umiyak ng umiyak ang anak ni Lolo at Lola. Nahirapan po silang patahanin ng bata na sumasabay pa sa sagitsit ng yero na waring tinutuklap ng kuko ng kung anong hayop na naroon sa bubong. Malakas ang kutob ni Lolo ng oras na iyon na aswang na ang nandoon sa kanilang bubungan. Batid ni Lolo na mapapadalas na ang pagbisita ng aswang sa kanilang bahay dahil po nakapatay si Lolo ng aswang. Hinalikan ni Lolo ang kanyang anting-anting at sinabihan ang kanyang mag-ina na huwag mag-alala. Ipinaubaya na lamang po ni Lolo ang kanilang buhay sa anting-anting na kwintas-kwintas niya. Maya-maya lang ay paunti-unti nang nagkakabutas ang bubong nila Lolo. Sa sobrang tibay ng kuko ng aswang, hindi akalain ni Lolo na kakayanin pala ng aswang na tuklapin ng yero. Siguro'y dala na rin na may kalumaan na ang kanilang bahay. Medyo mahina na rin ang kahoy na pinagpapakuan ng yero. Anong gagawin natin, Ismael? Mamamatay na ba tayo? Tarantang sunod-sunod na tanong ng asawa ni Lolo.
Yakap-yakap po ni Lolo ang anak nila na sa kabutihang palad ay tumigil na sa kakaiyak. Patuloy lamang ang aswang sa kakatuklap ng yero. Nang lumaki na ang butas sa bubong ay agad na lumundag ang aswang sa loob ng bahay nila Lolo. Tumakbo naman ang asawa at anak ni Lolo patungo sa isang kwarto. Inutusan sila ni Lolo na isarado ang pintuan ng kwarto upang hindi sila madamay sa laban nila ng aswang. Naging mabalasik ang muka ng aswang at sumunggab sa direksyon ni Lolo. Binunot naman ni Lolo ang kanyang itak sa tagiliran at iwinasiwas yon. Napapaatras ang aswang dahil agresibo din ang galaw ni Lolo. Sunod-sunod na nagpakawala ng kalmutang aswang gamit ang mahahaba niyang kuko at sinabayan naman yun ni Lolo ng pagwasiwas ng itak. Nagtangkang sumunggab muli ang aswang. Sa sobrang liksi ng galaw nito ay hindi namalayan ni Lolo ang pagsipa ng aswang. Tumama ang paa ng aswang sa tiyan ni Lolo na ikinatalsik ni Lolo patungo sa isang mesa. Nabitiwan ni Lolo ang kanyang itak kaya naman naglakas ng loob ang aswang na sunggaban ulit si Lolo. Wawakwakin na sana ng aswang ang dibdib ni Lolo, subalit nagulat siya sa kanyang nakita. Bigla itong nakaramdam ng takot na makita niya ang anting-anting na kwintas-kwintas ni Lolo. Napaatras ang aswang at matapang namang tumayo si Lolo at kinuha ang kanyang itak. Dumais siya malapit sa aswang. Sa tagpong iyon ay umatras ang aswang ng umatras hanggang sa dumikit ang likod nito sa pader. Akma na sanang tatagpasin ni Lolo ang aswang na lalaking pumasok sa kanilang bahay nang may isang babaeng aswang pa ang humagikik doon sa butas ng bubong na pinaglusutan ng isang aswang. Agad na itinuon ni Lolo ang kanyang tingin sa aswang na humahagikik. Subalit bago pa man lumundag ang aswang, ay agad na tinigpas ni Lolo ang aswang at paulit-ulit na sinaksak hanggang iyon ay malagutan ng hininga, nasunog at naging abo. Nang maging abo ang aswang, doon na kumpirma ni Lolo na aktibo ang anting-anting na kanyang suot. Tama nga ang sinabi ng kanyang tatay na magbibigay daw po kay Lolo ng karagdagang lakas yaong anting-anting niya. Pansin din po sa katawan ni Lolo na sobrang mabilis na naghihilom ang kanyang sugat sa katawan. Nagulat na lang po si Lolo nang biglang may kumalmot sa kanyang likod. Nang tingnan niya ang kanyang likod, wala man lang sugat. Nagulat ang aswang sa kanyang nasaksihan. Bakas sa ekspresyon ng aswang ang pagkalito dahil hindi man lang si Lolo tinabla ng matalas na kuko ng aswang. Nabigla si Lolo sa nalaman niyang kakayanan ng anting-anting. Wala siyang kaalam-alam na may ganoong kapangyarihan pala ang anting-anting na suot niya. Nagbigay iyon ng lakas ng loob sa kanya upang hindi kabahan sa mga aswang na sumusugod. Nakangiting humakbang si Lolo palapit sa aswang, kasabay ng paglundag ng aswang patungo sa pwesto ni Lolo ay ang pagbato naman ni Lolo ng itak na tumarak sa noo ng aswang. Sumigaw ang aswang. Kasunod nun ay ang agaran nitong pagkasunog. Naging abo at mabilis na naglaho. Tumaginting ang itak matapos itong mahulog sa sahig. Agad na kinuha ni Lolo ang itak. Nang tingnan niya sa kwarto ang kanyang mag-ina, wala na ito roon. Napansin ni Lolo na bukas pala ang bintana. Nang silipin niya ang bintana ay wala siyang nakitang tao. Tanging kaluskos lamang ang kanyang nakita. Pag-uga ng mga puno at malakas na boses ng kanyang asawa na humihingi ng tulong. Agad na tumalon si Lolo sa bintana at sinundan niya ang sigaw ng kanyang asawa. Kinuha po ng mga aswang ang mag-ina ni Lolo. Nang sundan ito ni Lolo, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang bahay na puno ng mga aswang. Naabutan niyang nakatali na roon ang kanyang anak at asawa. Walang alinlangang sumigaw si Lolo na pakawalan ng mga aswang ang kanyang asawa at anak kung hindi ay kamatayan sa buong angkan ng aswang ang magiging kabayaran. Pinatay mo ang aking ama
kaya papatayin ko din ang mahal mo sa buhay. Litanya ng isang aswang. Nalaman ni Lolo na ang kanyang kaharap na mga aswang ay mag-ina ng aswang na napatay niya noong mga nakaraang gabi. Ipinaliwanag naman ni Lolo na siya ang mamamatay kung hindi siya lumaban. Nainis lamang sa kanya ang mga aswang at sabay-sabay na sumugod ang 6 na aswang kay Lolo. 2 babaeng aswang at 4 na lalaking aswang. Ang ilan sa aswang ay mga bata pa. Hindi nagpatinag si Lolo. Hinalikan niya ang kanyang anting-anting at utay-utay niyang inutas ang mga aswang na sumugod sa kanya. Kahit anong gawin ng aswang ay hindi tinatabla ng kanilang kuko at pangil ang katawan ni Lolo. Sa kahuli-hulihan ay napatay ni Lolo ang mag-iinang aswang. Nailigtas naman ni Lolo ang kanyang mag-ina. Ang kwento ni Lolo ay nagbigay sa akin ng kilabot at paghanga na rin sa kanya. Kaya naman ay binansagan ko ang aking lolo bilang kinatatakutang antingero ng Masbate. Muli, ako po si Nonoy at dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento at nawa po ay nagustuhan nyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang pang-5, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Magandang araw Kuya Chris. Ganoon din sa lahat ng mga kaistorya na walang sawang nakikinig sa inyong mga kwento. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jerry. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa isang misteryo na nangyari sa aking tatay na itago na lamang po natin sa pangalang Mario. Dala ng kahirapan ay napagkasunduan nila tatay na magtayo ng isang negosyo. Ang mga pera na kinikita niya sa pabrika na kanyang pinagtatrabahuhan ay iniipon niya. Hindi raw po kasi pwede na habang buhay siyang maging empleyado. Naniniwala si tatay na mas uunlad kami kapag meron na kaming negosyo. Nagsimula kami sa pagpapatayo ng maliit na tindahan. Nang lumaon ay paunti-unting lumago ang aming negosyo. Palaki ng palaki ang aming tindahan hanggang sa nakapagpatayo kami ng 5 branches sa aming bayan. Labis ang galak na naramdaman ng buong pamilya namin sapagkat kahit papaano ay umaangat-angat na kami mula sa kumunoy ng kahirapan. Nabibili na rin ni tatay ang mga bagay o luho naming magkakapatid. Nagawa naming makapagpatayo ng marangyang bahay at hindi na kami nahirapan sa mga gastusin sa paaralan. Nag-invest na rin kami ng lupa upang kung sakali mang magkaroon ng krisis sa pera, makakasiguro kami na mayroon na kaming ari-arian. Ngunit ang karangyaan na aming naranasan ay paunti-unting naglaho.
Mario, ayos ka lang ba? Mario? Nababahalang tanong ni nanay kay tatay. Habang nag-aayos ng mga paninda, ay napansin niya kasi ang biglaang paninigas ng katawan ni tatay. Nang sandaling iyon ay nakahawak si tatay sa kanyang ulo at sinasabunutan niya ang kanyang sarili. Agad na hinawakan ni nanay si Itay sapagkat ng oras na iyon ay tila bang bubulagta si tatay sa sahig. Nawalan siya ng malay at mabuti na lamang ay nasalo siya ni nanay. Tarantang nagsumigaw si inay at humingi ng tulong. Aligaga naman akong lumapit sa kanila habang ang panganay kong kapatid ay nagtungo sa labas at humingi ng tulong. Tumawag na rin siya ng ambulansya na magdadala kay tatay patungo sa ospital. Nagsilapitan ng mga tao sa labas ng aming store. Saksi ang mga kakumpetensya namin sa negosyo sa kaganapang yaon. Pinapanood nila kung paanong binubuhat si Itay papasok sa loob ng ambulansya. Pinagmasdan ko ang mga tao sa paligid. Marami sa kanila ang nalungkot at nag-aalala, subalit ang ilan na tumatawa pa. Isa sa nakaagaw ng aking atensyon ay ang may-ari ng isang pamilihan na nasa tapat namin, si Manong Ingo. Mariin itong tinitignan ng walang malay na katawan ni Itay. Nakangisi siya na para bang demonyo na nagtagumpay sa paghasik ng kasamaan. Si Manong Ingo ay dayo lamang sa aming bayan. Wala siyang anak at asawa. Nagmula siya sa malayong probinsya. Bisaya ang lingwahe na madalas niyang sinasalita. Hindi kami masyadong nakikipagkomunikasyon sa kanya sapagkat nahihirapan kaming kausapin siya. Magkahalong Bisaya at Tagalog ang kanyang sinasabi, kaya may mga oras na hindi namin siya lubos na maunawaan. Kung makakasalubong man namin siya, waring mata sa mata lamang ang usapan na nangyayari. Habang pinagmamasdan ko ang nakaririmarim na mukha ni Manong Ingo, ay nawiwirduhan ako sa kanyang ekspresyon. Gayunpaman, binaliwala ko na lamang iyon at sumampa na rin ako sa ambulansya upang sumama kina inay patungo sa ospital. Nang marating ang ospital, ay muling nagkaroon ng malay si Itay. Ayon sa doktor, bunsod ng pagod lamang daw ang dahilan kung bakit nag-collapse si Itay. Neresetahan lamang nito si Itay ng gamot at maya-maya lang ay pinalabas agad ng ospital. Isang gabi, nabulabog ang buong bahay nang marinig naming sumigaw si Itay. Aligaga kaming nagtungo sa kanyang kwarto. Si inay naman ay pansamantalang iniwan ang kanyang niluluto upang puntahan si Itay sa kwarto. Naratnan namin si Itay na nakalupagi sa sahig. Dumadaing siya dahil sa sakit daw na kanyang nararamdaman. Hindi niya magawang igalaw ang kanyang paa. Ayon kay Itay, akma sana siyang lalabas ng kwarto nang biglang kumirot ang kanyang mga tuhod. Awang-awa ako habang pinagmamasdan ko siya na nagsusumigaw sa sakit. Tulong-tulong namin siyang binuhat pabalik sa kanyang higaan. Hindi nagtagal ay nawaglit naman ang pananakit ng tuhod ni Itay, pero nasundan iyon ng biglaang pagkalagnat niya. Hindi na namin maunawaan kung ano ang nangyayari kay tatay. Nung pinakain siya ay nasayang lamang ang pagkain sapagkat naisuka niya. Noong pinainom naman siya ng gamot ay mas tumaas lamang ang kanyang lagnat. Inay, dalhin na po natin siya sa ospital. Sambit ng aking panganay na kapatid na itago na lamang natin sa pangalang Jan. Agad namang pumayag si inay sa suhestyon ng aking kapatid. Mabuti na lamang at hindi pa gaanong kalalim ang gabi, kaya naging madali sa amin ang pag-aabang ng masasakyan. Maayos na dinala namin si Itay sa ospital. Ngunit ayon sa doktor, normal na lagnat lamang daw ang sakit ni Itay. Ordinaryong sakit lamang daw iyon
at hindi magtatagal ay gagaling na rin. Bahagya kaming nabunutan ng tinik sa dibdib pero may kaunting pangamba pa rin. Umuwi kami sa bahay ng malamya ang mga katawan. Sobrang lungkot ng aming bahay dahil nagkaroon ng sakit si Itay. Sumapit ang 1 linggo pero hindi pa rin gumaling ang lagnat ni Itay. Namayat lamang siya at halos mapabayaan na namin ang aming negosyo. Ang inakala naming ordinaryong sakit ay mas lumala lang at tumagal pa ng 2 linggo. Dahil sa kaganapang iyon ay muling nagsimula ang kalbaryo ng aming buhay. Humina ang aming negosyo dahil ang mga pera ay nawaldas namin para lamang maipagamot si Itay. Dinala namin siya sa iba't ibang ospital, subalit kahit sinong doktor ay walang nakapagsasabi ng totoong sakit ng aking ama. Halos lahat ay pare-pareho lamang ang sinasabi. Ordinaryong sakit lang daw iyon. May tagpuri na naloko kami ng isang doktor. Hiningian kami ng malaking halaga ng pera kapalit ang pangako na gagamutin si Itay. Subalit maging ang doktor na iyon ay walang nagawa. Isinara namin ang ibang store namin dahil nalulugi na kami. Nagbawas na rin kami ng mga trabahador sapagkat wala na kaming maipasweldo. Dahil doon ay itinigil na namin ang pagpunta sa ospital. Napagkasunduan naming sa bahay na lamang alagaan si tatay. Nang sumunod na mga araw, ay muli na namang sumakit ang mga paa ni Itay. Hindi na niya magawa ang tumayo ng tuwid, kaya naman ay binilhan namin siya ng wheelchair. Humantong sa punto na hindi niya na rin kayang igalaw ang kanyang mga kamay. Waring naging paralisado siya. Sa tuwing tinitingnan ko ang aking tatay, waring pinagsasaksak ako ng matatalim na kutsilyo. Nasasaktan ako sa naging kalagayan niya. Kung pwede lang na akuin ko ang kanyang sakit, baka matagal ko nang inangkin iyon. Mga anak, na paano kaya ang Itay niyo? Hindi ko na alam ang dapat nating gawin. Tumulo ang luha sa magkabilang mata ni Inay. Mula sa pintuan ay pinagmasdan namin si Itay na natutulog. Hindi pa man nakaka3 minuto ay muli na namang naalimpungatan si Itay. Patakbo kaming dumais sa kanya. Napansin ko ang pawis na butil-butil na lumalabas sa kanyang ulo kahit sobrang lamig naman ang paligid ng oras na yon. Habang tumatagal ay mas lalo kaming nagigipit. Nagsara na ang lahat ng store namin sapagkat hindi na namin nababawi ang puhunan. Dala ng kawalan ng pera ay hindi na namin nagawang dalhin si Itay sa ospital. Napagpasyahan na lamang ni Inay na mangutang kay Manong Ingo. Nagtungo siya sa malaking tindahan nito at nakiusap na kung pwede bang umutang ng pera upang mapa-ospital si Itay. Ngunit tinanggihan siya ni Manong Ingo. Walang pag-aatubili itong itinaboy si Inay. Isang araw ay nagtungo ang aming lola sa aming bahay upang bisitahin si Itay. Unang lapag pa lang ng kanyang mga paa papasok sa pintuan ay may naramdaman na siyang kakaibang enerhiya. May hindi magandang nangyayari dito. Kakaiba ang bigat ng hangin sa loob ng bahay niyo. Usal ni Lola habang inililibot niya ang kanyang tingin sa paligid. Marahan siyang humakbang papasok sa loob ng aming bahay at waring aso siyang inaamoy-amoy ang paligid. Pumikit si Lola at pinakiramdaman niya lalo ang buong bahay. Humakbang siya patungo sa direksyon ni Itay. Nang marating ang kwarto ni Itay, ay iminulat ni Lola ang kanyang mata. Nakasunod lamang kami sa kanya at hindi namin alam kung bakit kakaiba ang kanyang ikinikilos. Nang buksan niya ang pintuan ng kwarto ay nakita naming nakasakay si Itay sa kanyang wheelchair.
Nakadungaw ito sa bintana na wari bang nagmumuni-muni sa labas. Nakulam ang asawa mo. Nanginginig ang katawan na usal ni Lola kay inay. Kinilabutan ako sa aking narinig. Sa akin kasing pagkakaalam, ang kulam ay isang sakit na mahirap gapiin. Sino naman po ang kukulam kay itay? Wala naman po siyang mga kaaway. Sobrang bait niya. Usal ng aking kapatid. Naging palaisipan sa amin ang tagpong yon. Subalit hindi naniniwala si inay sa sinasabi ni Lola. Itinaboy niya si Lola palabas ng bahay. Pilit na kinukumbinsi ni Lola si inay, subalit buo ang paniniwala ni inay na hindi totoo ang mga kulam. Ma, ayan ka na naman. Hindi ako naniniwala sa mga kulam-kulam na yan. Sambit ni nanay at patuloy niyang pinalabas ng bahay si Lola. Pinagsarahan niya ng pinto ang kanyang ina. Habang nasa labas si Lola ay paulit-ulit niyang sinasabi na kinulam si itay. Ilang beses man niyang sabihin yon pero hindi pa rin siya pinaniniwalaan ni inay. Hanggang sa wala nang nagawa si Lola kung di ay ang umalis. Nang oras na iyon ay malalim akong napaisip. Pakiramdam ko kasi ay tama ang mga sinasabi ni Lola. Habang pinagmamasdan ko kasi si Lola, napansin ko sa kanyang mga mata na nagsasabi siya ng totoo. Nay, paano po kung tama ang sinasabi ni Lola? Tanong ko. Ngunit masama lamang akong tiningnan ni inay. Anak, hindi totoo ang mga ganyang bagay. Sabi-sabi lamang yan ng mga matatanda. Salaysay ni nanay. Nanahimik na lamang ako dahil ayaw kong makipagtalo sa kanya. Natigilan na lamang kami sa pag-uusap nang biglang sumigaw ulit si itay. Muli na naman siyang nakahawak sa kanyang ulo. Sinasaktan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay nangitim, ganoon din ang kanyang mga kuko sa paa at kamay. Puno ng kalmot ang kanyang katawan sapagkat kinakalmot niya ang kanyang sarili. May mga bukol-bukol din na tumubo sa kanyang katawan na talaga namang nagpapahirap sa kanya. Nawawala ang pananakit ng kanyang mga paa at binti. Ngunit maya-maya lang ay bigla-bigla na lamang na bumabalik. Nagpatuloy ang pambihirang sakit na iyon. Humantong sa punto na palagi na lamang na nakaratay si itay sa kanyang kama. Hindi niya na rin magawa ang magsalita. Pinapanatili namin na malinis ang kanyang katawan. Nahihirapan na lamang kami kapag pinapakain siya. Kailangan pa naming ibuka ang kanyang bibig upang makakain. Nahihirapan po kasi si itay nang ngumuya. Tanging lugaw lamang ang pinapakain namin sa kanya upang mas mabilis niyang malulunok at hindi siya mabulunan. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog, ay bigla na lamang akong nagising. Nakarinig po kasi ako ng kakaiba. Angil na nagmumula sa kwarto ni itay. Masakit man ang katawan at nais pang matulog, pero mas pinili ko po ang bumangon upang silipin si itay. Marahan akong humakbang paakyat sa kanyang kwarto. Nang marating ko na ang kwarto, ay agad kong binuksan ang pintuan. Naratnan ko roon si inay. Pinapakalma niya si itay. Nang oras kasing iyon ay nagwawala si itay at ungol ito ng ungol. Dama ko sa kanyang boses na hirap na siya sa kanyang iniindang sakit. Inutusan ako ni inay na kumuha ng maligamgam na tubig upang ipamunas sa mga nagnananang mga sugat ni itay sa katawan. Agad ko namang sinunod ang utos ni inay. Habang pinupunasan niya si itay, ay dumaing lamang si itay ng dumaing dahil sa sobrang hapdi. Habang tumatagal, ay napansin namin ni inay na nagsusuka na si itay ng dugo.
Nabalisa kami ng gabing yon at sa sobrang taranta ay hindi na namin matanto kung ano ang aming gagawin. Mabuti na lamang at biglang huminto ang pagsusuka ni Itay ng dugo. Halos maluha na ako sa aking nasasaksihan. Hindi ko sukat akalain na mararanasan ni Itay ang sakit na iyon kahit pa na sobrang bait niya namang tao. Kinaumagahan ay muling bumalik si Lola sa aming bahay. May kasama siyang albularyo na ayon sa kanya ay makatutulong upang kontrahin ang kulam sa katawan ni Itay. Nagpupumilit siya na pagbuksan ng pinto, ngunit ayaw ni Nanay na buksan namin ang pintuan. Ayaw niyang papasukin si Lola at ang kasama nitong albularyo. Ayon kasi kay Inay, ay parang nasisiraan na ng ulo si Lola. Nangangamba si Nanay na baka ay mas lalo lamang na lumala ang sakit ni Itay kung pahihintulutan namin na ipagamot siya sa albularyo. Hindi kasi si Nanay yaong tipo ng taong naniniwala sa mga albularyo. Dati kasi siyang nursing student noong kapanahunan niya sa kolehiyo. "Nay, wala naman pong mawawala kung susubukan natin," usal ng kapatid ko. Ngunit pinagalitan lamang siya ni Inay. Muli ay bigo na naman sina Lola na ipaalbularyo si Itay. Nang mga sumunod na araw, ay umalis si Nanay ng bahay upang maghanap ng pera. Ginamit ko ang pagkakataong yon upang sabihin kay Lola na pumunta sa aming bahay. Napagkasunduan namin ng aking kapatid na papuntahin si Lola sa bahay. Laking tuwa naman ni Lola nang malaman niyang wala si Nanay sa bahay. Kasama ang albularyo ay nagtungo sila sa amin upang gamutin si Tatay. Pakiramdam ko kasi ay iyon lamang ang makatutulong upang muling bumalik sa dati ang malusog na pangangatawa ng aking ama. Hanggat wala pa si Nanay, ay nagmadali ang albularyo na magtungo sa kwarto ni Itay. May bitbit siyang mga bayong na naglalaman ng iba't ibang gamit. Nang makarating siya sa kinararatayan ni Tatay, ay agad na inilabas ng albularyo ang isang bote mula sa kanyang bayong. Ang bote na iyon ay naglalaman ng kakaibang lana na hindi ko alam kung saan gawa. Agad na ipinahid ng albularyo ang lana sa katawan ni Tatay. Medyo dumaing si Tatay dahil sa hapdi ng lana. Unang kita pa lamang ng albularyo kay Tatay ay nakumpirma niya na nakulam nga ito. Lahat kasi ng mga signos patungkol sa mga taong nakukulam ay makikita kay Itay. Sunod na pinalaspasan ng albularyo ang katawan ni Tatay. May lumabas na itim na usok sa katawan ni Itay ng mga oras na yon. Hinawakan ng albularyo ang noo ni Itay at binulungan niya iyon ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay biglang nagwala si Itay. Naging agresibo siya na tila bang gustong makapanakit. Dahil sa tagpong yon, ay napagkasundo ang itali namin siya sa higaan. Nang maitali na namin siya, ay hindi niya na magawa ang kumilos at makasakit. Patuloy na dinasala ng albularyo si Itay. Gamit naman ang anting-anting ng albularyo, ay inutusan nitong lumaya sa katawan ni Itay ang mga masasamang elemento. Idinikit ng albularyo ang kanyang anting-anting sa dibdib ni Itay. Dahil sa anting-anting ay napagmasdan ko kung paano nagpumiglas si Itay sa kanyang kinahihigaan. Pagkatapos noon ay kumuha ang albularyo ng isang buntot pagi sa loob ng kanyang bayong. "Bakit kailangan mong gumamit ng buntot pagi? Hindi ba'y para lamang iyan sa mga aswang?" Nagtatakang tanong ni Lola sa albularyo. Natakot ako sa kanilang mga usapan. Habang pinagmamasdan ko ang ginagawa nila kay Itay, parang nadudurog ako sapagkat tila bang mas nahirapan lamang si Itay sa ginagawa ng albularyo.
Balak ko mang pigilan ang ginagawa ng albularyo, pero nauna na akong pinigilan ni Lola at ng aking kapatid. Hindi lamang sa aswang ginagamit ang buntot pagi. Nagagamit din ito upang itaboy ang maitim na salamangka na nilikha ng mga mangkukulam. Sa oras na maihambalos ko ito sa katawan ng pasyente, paniguradong aalis sa kanyang katawan ang masasamang bilig ng mangkukulam. Salaysay ng albularyo. Habang nakatali sa kama ay sinimulan niyang iwinasiwas na ang buntot ng pagi. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan nitong pinaghahampas ang katawan ni Itay. Naawa ako kay Itay, pero para sa kanyang kagalingan ay minainam ko na lamang na ikalma ang aking sarili. Habang patuloy na pinaghahampas ng albularyo ang katawan ni Itay, ay kita ko kung paano nahihiwa ng pagi ang katawan ni Itay. Kasabay noon ay ang paglabas ng maiitim na usok mula sa kanyang katawan. Marahil ay lumalayas na sa katawan ni Itay ang mabibigat na kapangyarihan ng mangkukulam. Sunod na pinagtuunan ng albularyo ng pansin ay ang mga binti at kamay ni Itay. Hinilot nito ang mga paa at kamay ni Itay hanggang sa bumalik ito sa normal na kurba. Anong ginagawa niyo sa asawa ko? Gulat na tanong ni nanay sa albularyo. Pagkatapos ay pwersahan niyang pinigilan ng albularyo. Ganun pa man ay huli na ang lahat. Kahit magalit man si inay ay wala na siyang magagawa dahil ganap nang naitaboy ng albularyo ang kulam sa katawan ni Itay. Nang oras na iyon ay nawalan si Itay ng malay, bunsod ng pagod. Huminahon ka lang. Sambit ng albularyo kay inay. Iwinaksi niya si inay na naging dahilan sa pagbagsak nito sa sahig. Masamang tiningnan ng albularyo si inay at dinuro siya ng albularyo. Kinulam ang asawa mo. Ipinakulam siya dahil may taong naiinggit sa paglago ng inyong negosyo. Ibig sabihin, ang taong kakumpetensya ninyo sa negosyo ang nagpakulam kay Mario. Salaysay ng albularyo. Nang marinig ko yun, ay agad na pumasok sa aking isipan si Manong Inggo. Si Manong Inggo lang kasi ang nakikita naming may inggit sa aming negosyo. Dahil sa sinabi ng albularyo, ay natahimik si nanay. Natauhan siya na marahil ay totoo nga ang sinabi ng albularyo. Nang matapos ang gamutan ay malaki ang pasasalamat ni inay kay Lola, lalo na sa albularyo. Hindi agad na gumaling si Itay ng oras na iyon bagkos ay binigyan siya ng albularyo ng anting-anting na magsisilbi nitong proteksyon sa kulam. Maging si inay at kaming magkakapatid ay binigyan din ng albularyo ng anting-anting. May ibinigay din ng albularyo na halamang gamot na magsisilbing gamot ni tatay habang siya ay nagpapagaling pa. Simula noon ay naging magaan ang pakiramdam ni Itay. Nagagawa na niya ang magsalita at maglakad. Kinabukasan naman ay sumugod si inay sa store ni Namang Inggo. Pinigilan siya ni Itay at sinabing hayaan na lamang dahil wala silang matibay na pruweba. Pero nagmatigas si nanay. Patuloy at walang paawat siyang sumugod kay Mang Inggo. Dahil doon ay palihim namin siyang sinundan ni natatay. Hindi nga nagsisinungaling si nanay. Nasusugod siya kay Mang Inggo. Kinabahan kami nila Itay dahil baka kung ano ang iskandalong gawin ni nanay sa store ni Mang Inggo. Subalit nagkamali kami. Imbis na mag-iskandalo si nanay, sumama siya kay Manong Inggo at sumakay sila sa isang pampasaherong jeep. Sinabi sa akin ni Itay na bumalik na lamang kami ng aking kapatid sa aming bahay. Sinabi niya na hintayin na lamang namin sila na umuwi sa bahay. Agad naman kaming sumunod sa utos ni Itay habang siya naman ay nagpatuloy na sundan sina nanay at Manong Inggo.
Maya-maya lamang, habang nasa bahay, ay umuwi ng mag-isa si tatay. Umiiyak siya at bakas na bakas sa kanyang muka ang pagdadalamhati. Inamin niya sa amin na narinig niya raw ang usapan sa pagitan ni Nanay at Manong Inggo. Ayon kay tatay, narinig niyang nag-uusap si Nanay at Manong Inggo nung sinundan niya ang mga yon. Bukod sa inggit sa negosyo, may relasyon pala si Nanay at si Manong Inggo. Napagkasunduan nilang ipakulam si tatay sa kakilala ni Manong Inggo na mangkukulam sa kanilang probinsya sa Visayas. Nang sa ganoon ay maangkin nila ang negosyo at magkakasama na rin silang dalawa. Tumulo ang luha naming magkapatid. Hindi kami makapaniwala sa aming narinig. Sinabi rin ni tatay na tuluyan ng pinili ni Nanay na makasama si Manong Inggo. Nais man ni tatay na sampahan ng kaso ang dalawa pero hindi niya nagawa. Wala na kasi kaming pera ng oras na yon. Naibenta na ang mga nabili naming ari-arian at ang iba ay inangkin ni Nanay. Bumalik si Nanay sa bahay ngunit hindi upang makasama kami, kundi ay ang kunin ng kanyang mga naiwang gamit. Nais man naming manatili siya ngunit wala kaming nagawa sa gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Hinayaan na lamang namin siya at napagkasunduang masanay na wala ng nanay. Hanggang dito na lamang po. Ako po si Jerry, ang inyong kaistorya. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito kapatid ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.